mga katanungan na nandito. Taib na kagaya ng ahada baytun. Yung paggamit po ng alif, tinatawag po ito ng aliful istifham sa Arabic. Aliful istifham, alif na ginagamit siya sa pagtanong. Taib. So yung pag ginamit po yung alif na ito, ay meron po siyang parang tono na nagbibigay siya ng tinatawag na kahulugan na nagtatanong ka na parang may pag-aakala. Tinatawag, ahada baytun? Ito ba ay parang ito ba ay bahay? Parang ganun yung tono niya. Ahada baytun? Kasi sa Arabiya, hindi lang po ay parang simple lang po yung pagsasalita. Sa Fusha po ay kahit yung tinatawag na tono ng pananalita ay meron din po siyang tinatawag na pamamaraan. Taib. So may katanungan dito, ahada baytun? At yung pangalawa, ahada miftahun? At pangatlo ay ahada qamisun? At yung pang-apat naman ay ahada najmun. Taib. Sisimula siguro tayo sa Taib. Yung si Akh Dilson yung naunang nagtaas ng kamay. Dito na lang muna tayo sa mga nagtaas ng kamay. Siya po yung maunang magsagot ng una. Tingnan natin kung ano yung sagot niya dito. Taib, tafaddal. Kay Akh Dilson Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, yung soal number 1 po, ahada baytun? La, hada masjidun. Yun siya ang sagot ko po. So, narinig po natin yung sagot ni Akh Dilson. Yung sagot niya, la, hada, masjidun. Taib. Ahsanta, ya Akhi Dilson. Tama po yung sagot niyo. So, yung mga kasamahan natin dyan, baka mali po yung mga nasagot niyo is pwede niyo pong palitan. Inshallah, mamaya isusulat natin yung tamang sagot. Taib, dito naman tayo kay Akh Abdul Aziz. Ahada miftahun? Sa tanong na, ahada miftahun? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh ya Sheikh. Waalaikumsalam. Hada miftahun? La, hada qalamun. Taib, mashallah. Ahsan. Yung sagot niya po ay la, hada, qalamun. La, hada, qalamun. Taib. Yung susunod naman ay si Akh Junaid. Ukhti Junaida. Afwan na, Junaida. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Number 3. Apo. Ahada kamisun? Naam. Hada kamisun. Taib, mashallah. Ahsanti. Barakallahu fiik. Ahada qamisun? Naam, hada qamisun. Taib, dito naman tayo kay Ukhti Nur Hanifa. Nur Hanifa. Naam. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahada najmun? Naam, ahada najmun. Ahada najmun? Naam, hada najmun. Ahsanti, barakallahu fiik. Taib. Dito tayo kay Ukhti Aluna. Ano po yung ibig sabihin ng ahada baytun? At ano po yung sagot nyo? Ano po yung kahulugan ng sagot na naisulat mo dyan? Kundi kaya base doon sa mga nabanggit nating sagot, kagaya ng sinabi ni Akh Dilson kanina, kung naririnig mo, ano po yung ibig sabihin sa wikang Tagalog, kagaya ng ahada baytun? Tapos sabi niya kanina is la hada masjidun. Kay Ukhti Aluna. Nandyan po ba siya? Parang type dito tayo kay Ukhti Wahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Sino ba yun? Parang dalawa yata yung nagsasalita. Si ano po to, kasugot ka agad kasi hindi na-on yung mic po. At Si Alun type dito na muna tayo kay Alona. Type. na po. Type. Sige po. Ano po yung ibig sabihin ng ahada baytun? Si Alun ang adikan po. At opo. Kasi po, warahmatullahi wabarakatuh po. Salamat. Ahada baytun, ang sagot po ay lahada masjidun. Hindi. Dahil yan ay masjid. Type. Ahsanti, barakallahu fik. Balik tayo kay Ukhti Wahida. Dito sa pangalawa po. Ahada miftahun. masjid. أهذا مفتاح؟ لا هذا قلم أهذا مفتاح itu penulat لا هذا قلم no أهذا مفتاح itu susi لا هذا قلم hindi yan ay penulat. Tayo, ahsanti, barakallahu fik. Dito naman tayo kay Bob Suler. Bob Suler. Tama ba yung pagkabanggit ng pangalan? طيب يا شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Number 3 يا شيخ هذا خميس. Naam. Ito ba ay damit o t-shirt? Naam, هذا قميص. Tama, ito ay t-shirt. Ahsanta, barakallahu fik. Dito naman tayo kay abigay na natin to kay sa founder natin, kay Norhaina. Sa number 4 na po tayo, number 4. 5. Tayo, mashallah. Barakallahu fiki. Ahsanti. Tayo. So, dahil po yung oras natin is medyo kakaunti lang. So, inshallah, yung mga hindi pa po tawag nito, naka-answer, is i-check nyo na lang po yung sinulat nyo dyan, kung tama po ba, base sa inyong narinig sa mga sagot ng inyong mga kasamahan. At inshallah, sa susunod natin ngayon ng mga pagsusulit is, magkakaroon po tayo ng, yun, sila na naman po yung pasasagutin natin, inshallah, subhanahu wa ta'ala. Dito po sa pahinang ito, o di kaya sa page na ito, meron po ba kayong katanungan base sa inyong mga nasagot, o di kaya mashallah. So mas maganda yung ibaba nyo na muna yung mga kamay nyo para di tayo dito tayo sa susunod na pagsusulit sa tamrin al-thalith. Nakalagay dito ay iqra waktub. Ang ibig sabihin po ng iqra, basahin mo. Waktub, at isulat mo. Ito po ay pag-uutos, iqra waktub. Ibasahin mo at isulat mo. Pero hindi na po tayo magsusulat dahil nakasulat na po ito. Pero kung lang, ala kulli hal. Babasahin ko po at magkakaroon po tayo ng pagbabasa, ilan sa inyo insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Hadha maktabun, hadha masjidun, hadha qalamun, hadha sarirun, ma hadha, hadha kursiyun, ahadha baytun, la, hadha masjidun, ma hadha, hadha miftahun.
si Akh Abdulaziz kanina ay nagtaas siya ng kamay, hindi natin natawag yata. Pwede po bang basahin mo sa amin yung nabasa natin? Assalamualaikum ya Sheikh. Kung salam. Ito po bang nasa ano? Screen. Opo. Opo. Ikra waktu. Na. Hada Hada maktabun. هذا مكتب هذا مسجد هذا قلم هذا سرير هذا ما سبحان الله ما هذا هذا كرسي Naam. أهذا بيت لا هذا مسجد ما هذا مفتاح Taib, ahsan. Taib. Kung inyong mapapansin po ay pag tayo po ay nagtanong, kagaya ng mahada, ahada, lahat po ng sagot ay nagsisimula sa hada. Maliban na lamang sa ahada dahil magsisimula siya ng naam or la. Pero pagkatapos nun ay kailangan mo pa rin ulitin yung hada. Kagaya nung nasa tanong at sa sasagot ay mababanggit rin po yung hada. Taib. So at yung mapapansin po dito sa tinatawag na mga salita kagaya ng maktabon, masjidon, qalamon, sarirun, kursiyun, baytun, masjidon, naulit na po yung masjidon, miftahun. Ito po yung mga salita na nakita na natin o di kaya na pag-aralan natin sa mga naunang pag-aaral natin. Nauulit po ito para mas pumasok po sa ating mga isipan at mamemorya po natin siya insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Dahil po paulit-ulit ito dahil ito po yung para maging parang common po siya na nababanggit lagi, nakikita. So dapat po natin malaman kung ano po yung mga lugar Arabiya ng mga o di kaya kahulugan ng mga salitang ito. Tayo, bibigyan ko po kayo ng tinatawag na idea sa tinatawag na pagbasa ng mga salitang ito. Meron po sa atin ay minsan alam niya yung pagbasa pero hindi niya alam kung ano yung ilalagay niya na haraka sa last, sa panghuli. Although ito po ay mapapag-aralan sa Nahwu, kundi sa grammar na tinatawag na Arabic. Pero bibigyan ko po kayo ng tinatawag na idea upang hindi po kayo mag-alinlangan sa pagbasa sa panghuli. Kung sasabihin ba nating maktabun atau maktab atau maktaban atau maktabin. So, yung lahat po ng mga salita sa luga Arabiya, mga pangalan ng tao, mga pangalan o di kaya pagpaliban na muna natin pangalan ng tao. Pero mga pangalan ng mga bagay po, mga pangalan ng mga bagay, kagaya ng mga nasa mga salita na ito, ay lahat po ng mga bagay, ang mga salitang ito ay nagtatapos po siya ng tanwin. Kung napag-aralan niyo po yung tanwin, lahat po yan is ganyan yung nasa huli niya. O di kaya may yung parang ganito yung hugis niya. Taib, yung tinatawag na dammatain. Yung tinatawag na tanwin, dammatain. Kaya lahat po ng salita, yung original niya is lahat po ng kanyang haraka is dammatain sa huli. Maktabun, masjidun, qalamun. Bago po natin siya pag-isipan na baka fathatain siya o di kaya kasratain siya. Yung tatandaan po natin, mababago lang po yung haraka niya sa dahilan. Pag wala pong dahilan, mananatili po siya sa original niya. Taib, naintindihan niyo po ba? Taib, yan po yung original ng mga salita. Lahat po ng mababasa nyo is lahat po yan is dammatain yung nasa huli. Lahat po yan, dammatain yung nasa huli. Taib. So ngayon, dito naman tayo sa panibago nating maudu. Yung maudu natin, kagaya ng sinabi natin dati, na yung hada po is wala po siyang kasama. Mag-isa lang po yan. Yung hada, mag-isa lang po yan. Taib.
kung meron mang mauna sa kanya o di kaya nasa huli sa kanya, nahuli sa kanya is ibang salita na naman yan. Kagaya nito hada. Tapos may nauna sa kanya na man. Ibig sabihin yung man wala siyang kinalaman sa hada. Ibig sabihin yung man dito is ibang salita na naman. Taib. So yung maudu natin is about sa man. Yung topic natin is about sa man. Yung man po is ginagamit po yung pangtanong. Ginagamit sa pangtanong. Ano po yung ibig sabihin ng man? Yung man, ang ibig sabihin niya ay sino. Sino. Yung man ay ginagamit yan sa pagtanong sa tao. Yung naunang aralin natin ay natalakay natin yung tinatawag na ma. Yung tinatawag na ma. Yung ganyan. Natalakay natin yan. Yung ma is yung kahulugan niya ano. Ngayon, malalaman natin sa pamamagitan nito, malalaman natin kung ano ang gagamitin natin kung yung tinatanong natin is bagay or kung yung tinatanong natin sa ating kausap is yung tinatawag na tao. Pag yung tao po yung tinatanong natin is yung gagamitin natin man. Pag yung bagay naman yung pinagtanong natin is yung gagamitin natin yung ma. Yung tinatawag na ma. Dahil hindi po pwede natin gamitin sa tao yung ma dahil hindi po siya nangangahulugan na sino. Taib. Kagaya na lamang po ng tanong na man hada. Man hada. Sino? Ito. O di kaya sino? Iyan. Pero dito po minsan nalilito ako dito sa kasi yung lingwahe po ng Tagalog is meron po siyang pamamaraan. Pero dahil po medyo hindi tayo pure Tagalog, minsan nagagamit natin yung yan lang, yan. Pero pag doon tayo sa totoong Tagalog siguro is iyan. Pero wala po bang problema sa mga kasamahan natin dyan kung magagamit natin yung yan or iyan o di kaya ito? Dahil hindi po tayo, iwan ko kung may mga pure mga Tagalog dito. mga Bangsamoro yata lahat ito. Type. At saka hindi po tayo bihasa sa wikang Tagalog. Kung mapapansin nyo po sa pagsasalita natin, ay nagsasanay pa lamang po tayo ng pagsasalita ng wikang Tagalog. Type. Hala kulli hal. So yung hada po ay nangangahulugan po siya ng ito. O di kaya yan. Pag sinabi mo man hada, sino yan? O di kaya sino ito? Yan. Pero pag yung man naman, nangangahulugan siya ng mahada, ay sasabihin natin na ano, ito, or ano, yan. O di kaya ano, iyan. Type. Meron po tayong hiwar dito, o di kaya pag-uusap, may tanong at saka may sagot. Babasahin ko po sa inyo at pipili tayo ng mga 4 inshallah para basahin yung mga tanong at saka sagot na nandito. Type. Sabi dito, man hada. Hada tabibun. Ito po yung binabasa natin dito. Man hada. Hada tabibun. Dito naman tayo. Man hada. Hada waladun. Dito naman tayo. Man hada. Hada talibun. Dito naman tayo. Ahada waladun? La. Hada rajulun. Ahada waladun? La. Hada rajulun. Type. Yung mga hindi pa nakabasa kanina, pwede po ba kayong magtaas ng kamay para malaman natin? Type. Simulan natin kay Khadija. Pakibasa po yung nauna nating binasa ito, yung dito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Man hada? Hada tabibun. Hada tabibun. Type. Dito naman tayo kay Ukhti Jaja. Dito naman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Sheikh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man hadha? Hadha waladun. Type. Ahsanti. Dito naman tayo kay Ukhti Khadija Alonto. Dito po. Ustad saan dyan? Dito po sa ito.
Nakita niyo po ba? Man hada? Hada talibun. Hada talib. Ahsanti, barakallahu fik. Dito naman tayo kay Siti Makadatar. Dito po. Mahina po yung net ko. Tayo. Pero okay naman. Sir, Naririnig, mahina po yung net ko. naririnig po na. Naririnig po ako? Opo, naririnig po. Saan po dyan? Ito po ito. Ito pong nasa pang La hada rajulun. ahada waladun. La. Hada rajulun. Tayo. Rajulun. Ahsanti. Mahina po net ko, Sad. Sorry Okay po, po lang. mahina po talaga. Okay po, walang problema. Tayo. Bibigyan po natin ng kahulugan yung man hada tabibun. Sabi niya, man hada, yung tinutukoy niya dito, yung nasa larawan. Ito. Itong nasa larawan. Sabi niya, man hada. Sumagot naman ng hada tabibun. Ano po yung ibig sabihin ng tabibun? Base sa inyo sa nakikita niyo sa larawan. Doktor, doktor. Doktor. Tayo. Ito. Hada tabibun. Tayo, ahsantum. Hada tabibun. Ito ay doktor. O di kaya yan ay doktor. Sa pangalawa naman, man hada, sino ito? O di kaya sino yan? Sino ito? Ang nasa larawan, hada waladun. Sabi niya, hada waladun. Ano po ang ibig sabihin ng hada waladun? O di kaya yung waladun na salita. Sino po yung makakasagot sa atin? Batang lalaki. Yan ay ama. Yan. Bata, Sheikh. Bata. Tayo. Yan ay Bata. So yung sagot po is batang lalaki. Batang lalaki. Hada waladun. Yan o di kaya ito ay batang lalaki. Batang lalaki. Tayo. Dito naman tayo sa pangatlo. Sabi niya, man hada. Sino ito? Sabi niya, hada talibun. Hada talibun. Ano po yung ibig sabihin ng talibun? Yan ay estudyante. Mag-aaral, Sheikh. Mag-aaral. Mag-aaral o di kaya estudyante. Estudyante. Basa ng Bangsamoro, murit. Sa basa ng Bangsamoro is murit. Okay? So, hada talibun. Ito ay mag-aaral o di kaya ito ay estudyante. Tayo. Dito naman tayo sa pang-apat, sabi niya, ahada waladun. Ito ba ay batang lalaki? Ito ba ay batang lalaki? Sabi niya, la, hada rajulun. Hada rajulun. Medyo hindi po clear yung tinatawag na larawan. So, ano po yung ibig sabihin ng tinatawag na rajulun? Lalaki po. Lalaki. Rajulun. Yan ay lalaki. Tayo, ahtantum. Sabi niya, ahada waladun, ito ba ay batang lalaki? Sabi niya, la, hindi. Hada rajulun. Hindi. Ito ay Yan. Yan ito ay ay lalaki. ito ay lalaki. Type. Dito naman tayo sa susunod na page. Type. Dito po ay kailangan natin naman ng magbabasa. Yung mga hindi pa nakabasa, o di kaya yung mga naunang nagbasa kanina, pwede po kayong kagaya po ni Saima, hindi pa po siya nakapagbasa kanina yata. Si Ukhti Saima. Abdal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma hada ma'zidun. Man hada tazirun. Taib, ahsanti. Taib. Babasahin ko muna para mas marinig niyo yung tamang pagbasa at para makuha niyo yung tamang pagbasa. Taib. Sabi niya, ma hada masjidun. Man hada tajirun. Hada kalbun. Ahada kalbun? La. Hada kittun. Hada himarun. Ahada himarun? La. Hada hisanun. Wama hada? Hada jamalun. Taib. Doon naman tayo sa iba pang
brothers natin, sa mga brothers. Parang kaunti lang yung brothers kanina na nagtaas ng kamay. Ha? Parang wala nang magtataas. Taib. Dito tayo kay Salaman. Salaman. Pakibasa po yung dito banda. Kasi nabasa naman to. Dito naman. Yung babasahin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. هذا كلب هذا كلب لا هذا قط. Taib, ahsanti. Dito naman tayo kay Nur Hanifa. Nur Hanifa. Kay Nur Hanifa, ibibigay natin ito. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ما هذا هذا حمار Himarun. لا حمار لا هذا حمار هذا حمار لا هذا حسان Taib, ahsanti. Dito naman tayo kay Suraya. Kay Ukhti Suraya. Itong sa Assalamualaikum wabarakatuh ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma hada? Hada jamalun. Hada jamalun. Taib, ahsanti. Ahsantum jami'an. Wabarakallahu fikum. Taib. Dito naman tayo sa kahulugan ng mga salitang nandito. Taib. Sabi niya, mahada. Bakit ma yung ginagamit niya sa tanong para dito sa larawan? Bakit ma? Kasi hindi po man? totoo. Kasi bagay. Dahil hindi po siya pangalan ng tao. Hindi po siya pangalan ng tao. Taib. Ahsantum. Taib. Mahada. Ano ito? Sabi niya, ano ito? Ang sagot is, hada masjidun. Sabi naman niya, man hada? Hada tajirun. Wala po siyang larawan. Sabi niya, man hada? Sino ito? Sabi niya ay, hada tajirun. Yung ibig sabihin po ng tajirun ay yung negosyante. Yung taong negosyante. Taib. Yung taong negosyante. Sabi niya, ito ay negosyante. Sabi naman niya, hada kalbun. Ito ay aso. Yung ibig sabihin po ng kalbun ay aso. Hada kalbun. Siguro marirelate ito ng mga nagtatrabaho dito sa sa Saudi Arabia o di kaya dito sa iba't ibang Pag nakarinig sila ng ganitong salita is parang masakit sa tainga. Taib. Hada kalbun. Ito ay aso. Hada kalbun. Yung tinutukoy niya dito is yung nasa larawan. Sabi niya, hada kalbun. Ito ba ay aso? Sinagot niya na, la, hada, kittun. Hindi. Ito ay pusa. Yung ibig sabihin ng kittun ay pusa. Yung ibig sabihin po ng kittun ay pusa. Taib. Sunod naman, sabi niya, hada himarun. Hada himarun. Tinuturo niya ito, sabi niya, hada himarun. Parang lang siya, nagbabalita o di kaya nagsasalita lang ng Sabi niya, hada himarun. Yung himarun po is, tinatawag ito ng donkey. Lahat po ba alam yung tinatawag na donkey? Opo. Tayo. Buriko. Donkey basik yan na yung as, no? Baran mo. Ha? Yung donkey, babayan na yung as na iba. Siguro. Kasi yung pagkakalam ko lang po dito yung pagkakalam ko lang po dito Yan yung maliit na yung maliit na yan yung maliit na yung
Opo. Buriko, di ba Yung iba tama? naman sabi ng asno. Asno. Rinan. Taib. So, at least alam niyo po yung tinatawag na himaron. Yung himaron po is yung maliit na kabayo, yung donkey. O di kaya tinatawag sa iba naman ay asno. Taib. Sabi niya, ahada himaron. Yung tinutukoy niya dito is ito. Yung problema po dito sa larawan is mas malaki po yung donkey kaysa sa kabayo. Sabi niya, ahada himaron. Kabayo. Ito ba ay donkey? Sabi niya, la, hada hisanun. La, hada hisanun. Hindi, ito ay kabayo. Ito ay kabayo. Taib. So, ibig sabihin, yung Arabic ng tinatawag na kabayo ay hisanun. Yung donkey naman is himarun. Taib. Sabi niya dito, wama hada. Sabi niya, hada jamalun. Hada jamalun. Sabi niya, at ano ito? Sabi niya, hada jamalun. Ito ay kamilyo. Yung camel is walang ulo. Yung nasa larawan. Taib, yung kamilyo po sa Arabic is jamalun. Jamalun. Taib. So, kabilang po sa mga bago nating mga salita na nakuha ngayon is kagaya ng tajiron. Yung tajiron is negosyante. At yung pangalawa naman is kalbon. Yung tinatawag na aso. Pangatlo naman kitton, pusa. Himarun, yung donkey. At hisanun, kabayo. Jamalun. Jamalun is yung tinatawag na kamelyo. Yung kamelyo. Taib. Naintindihan niyo po ba yung ano natin? May tanong po ba kayo dito? Taib. Taib, dito naman tayo sa sunod na kadugtong niya. Pabasa tayo sa ano yung nag-host ngayon. Sino ba to? Babasahin ko muna at saka magpipili tayo inshallah. Sabi niya, ma hadha? Hadha dikun. Man hadha? Hadha mudarrisun. Ahadha qamisun? La, hadha mindilun. Taib. Dito tayo kay founder. Yung nakalagay dito ay founder. Yung nag-host sa atin ngayon. Tayo, pwede bang ipabasa sa kanya ito? Parang wala yata. Dito po sa meron po tayong kasama dito na hindi pa nakapagsalita kagaya ni Saaduddin sa Umay. Kay Saaduddin. Ayan, Sheikh. Taib, pwede mo bang basahin ito yung ito lahat? Ayan, Sheikh. Bismillah. ما هذا؟ هذا ديك. من هذا؟ هذا مدرس. أهذا قميص؟ لا، هذا منديل. طيب أحسنت يا أخي بارك الله فيك. طيب, sabi niya dito is ma hadha? Hadha dikun. Ginagamit niya dito yung ma dahil nangangahulugan na hindi po tao yung pinagtatanong niya. Kaya kailangan maging maingat po yung bawat isa sa paggagamit ng ma at saka man. Dahil baka yung tinatanong mo tao at yung magagamit mo is ma. Sasabihin mo ma hadha, tapos yung tinutukoy mo is tao. So mali po yun. At saka baka din po is yung magagamit mo is yung man. Afwan po kay Ukhti Alona, pwede po bang paki-off ng ng mic? Taib, syukran po. Taib. Kagaya po ng man, baka po magamit natin sa mga bagay. Sasabihin natin man hada, tapos yung tinutukoy natin is yung
mga bagay kagaya ng bahay, masjid, o di kaya ano pang mga salita na tumutukoy sa mga bagay. Taib. So, ma at saka man is yung ma ginagamit sa mga bagay, yung man sa mga tao. Ma hada, ano ito? At yung sagot naman, hada dikun. Yung tinutukoy dito yung nasa larawan. Sabi niya, hada dikun. Yung dikun ay yung manok na tawag nito, yung lalaking manok. Hindi kaya Tandang, Sheikh, tandang. tandang. Ito ba yung ginagamit pang sabong? Basta Yung tandang. chicken. Hindi kasi yung meron po kasi ano. Tayo, at least Roster po yan, roster. roster, yun. Opo, Yun yung rooster po sa English. type. At least alam niyo Roster. po yung ibig sabihin ng deacon. Type. Yung Arabic po ng nasa larawan is deacon. Roster type. Dito naman tayo sabi niya man hada. Yung tinutukoy niya dito, yung nagtuturo. Yung nagtuturo. Sabi niya man hada. Ginamit niya yung man dahil tao yung tinatanong niya. Sabi niya hada mudarrisun. Ito ay guro o di kaya yung teacher. Ito ay guro. Type. Sabi naman niya ahada kamisun. Ito ba ay panyo? Kamison, yung ito ba ay kamison, ito ba ay damit o di kaya polo? Sabi niya, la, hada mindilon. Hindi, ito ay mindil. Yung mindil ay yung tinatawag na panyo. Yung towel o di kaya panyo. Type. Ibig sabihin, ang tinatawag na mindil is panyo. Meron naman tayong mga bagong salita dito kagaya ng deacon, yung tinatawag na roster, at saka yung tinatawag na mudarrison, yung guro natin, yung guro is mudarris. Mindilon, yun po ang panyo. Type. So, lahat po ito is yung pamamaraan ng, kung titingnan natin, napakasimple lang po ng conversation dito, yung pag-uusap dito. May tanong, may sagot. Pero pag ito po ay mayroon pa po tayong mga iba't ibang mga salita na na-memorize. Pwede po nating palitan dito. Sasabihin natin mahada. Pag tinanong ka ng mahada tapos yung tinuro sa iyo is may tinanong sa iyo tapos alam mo yung lugar Arabiya na. Yung sagot lang po ay hada dikon. Hada, magsimula lang po sa hada. So kahit ano po yung itatanong sa iyo na magsisimula ng mahada, manhada, alam nyo na po yung isasagot nyo kung ano po yung pamamaraan ng pagsagot. Ito po yung pinakamalaking faida o di kaya makukuha nating aral dito sa mga aralin na ito o di kaya sa mga nakuha nating aralin. Taib. So ngayon dito naman tayo sa tamrin. Sa tamrin, ganun din, sabi niya iqra waktub. Ibig sabihin ng iqra, basahin mo, waktub, isulat mo. Ngayon babasahin lang po natin, insyaAllah. Taib, kailangan po natin ng 10 magtataas ng kamay para basahin yung ano. Tapos, babasahin ko muna. Tapos, susunod naman is kayo. Tayo. Iqra, waktub. Ma hada? Hada qalamun. Hada kalbun. Man hada? Hada tabibun. Hada jamalun. Ahada kalbun? La. Hada kittun. Ahada dikun? Naam. Ahada hisanun? La. Hada himarun. Hada mindilun? Ahada waladun? Naam. Man hada? Hada rajulun. Hada rajulun. Dito po ay babasahin lang natin, insyaAllah, at saka bibigyan natin ng kahulugan. At inulit lang po ito, parang para lang po ma-refresh yung mga isipan natin, mas tumatak sa ating mga isipan yung mga salitang ito. Kaya paulit-ulit po nababanggit yung mga salitang ito. Dito tayo kay Ukhti Aluna. Pakibasa po yung number 1. Huwag na po tayong magsalam dahil siguro lahat na po nakapagsalam. Pag sasalita niya is automatic na po magbasa. InsyaAllah.
ما هذا هذا قلم Taib, ahsanti. Number 2, dito tayo من kay... هذا Taib, okay na okay po. na po. Isa-isa lang po tayo at least para makabasa po lahat, inshallah. Dito naman tayo kay... Pakibaba na po ng kamay natin yung mga tapos na. Khadija Alonto. Sa number 2 po. هذا كلب. Taib, ahsanti. Number 3 kay Akh Abdul Aziz. Kay Akh Abdul Aziz. من هذا Taib. من هذا هذا طبيب. Mas maganda siguro no kung kasali yung yung kahulugan niya. Taib. Kay Akh Abdul Aziz. Pwede ba? Ya Sheikh, hindi ko pa familiar yung tabibo. Nakalimutan ko. Yung tabiban po is doktor. Okay. Taib. Man haza? Haza tabibun. Sino yan? Sino ito? Ito ay doktor. Yan ay doktor. Taib, mashallah, ahsan. Dito naman tayo sa number 4. Sa kay Ukhti Junaida. Pakibasa at pakibigyan po ng kahulugan. Yung mga tapos na po, kung maaari po magbaba na po kayo ng kamay para masunod-sunod po natin yung nakataas ng kamay. Number 4, Ustaz. Opo. Bismillah. Hada jamalun. Taib. Hada jamalun. Ano po yung ibig sabihin ng hada jamalun? Yan ay kamilyo. Kamilyo. Ito ay kamilyo. Taib. Ahsanti. Barakallahu fiki. Number 5 naman dito tayo kay Ukhti Jaja. Sa number 5. Andyan po ba siya? Ukhti. Taib, dito tayo kay Siti Makadatar. Sa number 5. Dan hindi pa po papagsalita si هذا كلب لا هذا قيط. Ito ba ay aso? Ukhti. Qitton. Sabi niya, ahada kalbun. La, hada qitton. Ahada kalbun. La, hada qitton. Taib. Ito ba ay aso? Hindi. Ito ay pusa. Mashallah, ahsanti, barakallahu fiki. Dito naman tayo sa number 5 kay Ukhti, number 6 kay Ukhti Wahida. Kay Ukhti. Okay. هذا ديك. نعم. Ito ba'y rooster? Oo. Taib. Yung tinatawag na, yung pagsabi niya po ng naam, makikita natin, minsan po sa pagsagot, is pag naam yung sagot, pwede pong hindi na banggitin yung naam, hada, dikon. Pero, sa lugar Arabiya po is, kailangan tawag nito, meron siyang karugtong. Sa pagsagot lang po ay, pwede pong tinatawag na mag-ikhtisar, yung tinatawag, sapat na yung naam. Pero hindi po nangangahulugan na wala po siyang karugtong. Minsan po is ganun po yung sa lugar Arabiya. Maliban na lamang po pag yung sagot, kailangan pong banggitin kung ano po yung tama. Kagaya po ng mapapansin natin dito sa number 5, sabi niya la, binanggit niya kung ano yung, dahil sabi niya hindi. So kailangan niya banggitin kung ano yung tinuturo niya. Taib. Ahsanti. Barakallahu fiki. Dito naman tayo kay Salaman. Ukhti Salaman. Sa number 7. هذا حصان. لا هذا حمار. Ito ba'y kabayo? Hindi, ito ay donkey. Taib, ahsanti, barakallahu fiki, mashallah. Taib, dito naman tayo kay Akh Walid sa number 8. Hadha mindilun. Ito ba ay panyo? Taib, Ay, mashallah. ito ay panyo. Hadha mindilun. Taib,
ito ay panyo. Type. Ahsan. Number 9. Parang wala na nagtaas. Yung si Sheikh Harun, parang hindi pa yata siya nakapag, hindi pa natin naririnig. Si Harun. Nandyan ba siya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sa number 9. Ahada walad. Naam. Ahada waladun. Ahada walad. Naam. Ano po yung ibig sabihin ng ahada waladun at naam? Yung waladun po is batang lalaki. Batang. Ahada walad. Batang lalaki. Ahada walad. Ano po yung ibig sabihin ng ahada at waladun? Ito ay batang lalaki. Ahada waladun, ito ba ay batang lalaki? Ahada waladun, ito ba ay batang lalaki? Naam. Sabi niya, oo. Tingnan nyo, mapapansin niyo yung naam. Pag naam yung sagot, hindi na niya inuulit banggitin yung naam. Kasi dapat yung hada waladun is nandyan siya. Pero dahil pag sumagot po tayo ng naam, pwede pong din natin ulitin yung tawag na naam, hada, waladun. Pero pag la, kailangan po natin banggitin kung ano po yung tinutukoy o di kaya tinatanong sa atin. Type. Sa number 10 po is yung founder natin, si Nurhaina. Type. Yung type. Rajulun po ito, rajulun. Rajulun po is lalaki. Type. La, man hada? Sino? Yung man ginagamit sa sino? Sa tao. Man hada? Sino? Ito. Na. Hada rajulun. Ano po yung ibig sabihin ng hada rajulun? Ito po ay lalaki. Naam. Ito po ay lalaki. Man hada? Sino ito? Hada rajulun. Ito ay lalaki. Ito ay lalaki. Kung mapapansin niyo po, yung mga makukuha natin mula sa tinatawag na lesson 1 hanggang lesson 5 inshallah, lahat po nakafocus sa panglalaki. Halos lahat po nakafocus sa panglalaki at saka sa mga bagay na hindi po nagtatapos ng ta al-marbuta. Hindi po nagtatapos ng ta al-marbuta. Pagkatapos naman po ng hanggang 5 na lesson, magsisimula ng 6 hanggang 10 yata, 6 is nakafocus na naman siya sa mga pangbabae. Kaya wag po mag-alala kung puro panglalaki yung mga nababanggit natin dito. Dahil yung aklat po nito is step by step po yung pag-aaral sa aklat na ito inshallah subhanahu wa ta'ala. Sino po ba yung may katanungan sa inyo? Patungkol sa nakuha natin ngayong araw inshallah. Kung wala pong katanungan, meron pa akong suggestion sa inyo. Okay lang po ba? Okay lang po, sir. Sa ano po, sa Lugha Arabiya, kahit anong lingwahe yung pinag-aaralan natin, kaya po sa English o di kaya sa ano pang mga lingwahe, pag wala po tayong mga kalimat, yung mga salita, is kahit pa alam natin yung pattern ng pagtatanong, pagsasagot, kung hindi po natin alam yung mga salita, hindi po natin memoryado, is
mahihirapan din po tayong magsalita ng Lugha Arabiya. Kung saan ay naisipan natin paano kung meron po tayong tinatawag na reporting pagdating sa mga bagong mga kalimat o di kaya mga salita. Ano po sa tingin ninyo? Sa mga inshallah halos lahat naka-like type. So inshallah kung makikipagtulungan yung natin, yung founder natin kasi gusto natin magkaroon ng ng reporting ay sa mga babae is dapat babae din yung re-reportan nila sa pag-memorize nila ng tawag nito, mga salita. Kung makipagtulungan po sa atin si Ukhti Nurhaina, yung founder natin, i-arrange po niya yung patungkol po sa pag-report. Kung gusto po ng mga kasama natin, yun yung suggestion ko na magkaroon tayo ng reporting pagdating sa mga salita. Type. Kaya hindi po sapat na alam po natin yung mga pamamaraan pero hindi po natin memoryado yung mga salita na mga nakuha natin. Type. Mas maganda po na memoryado po natin para pag nakita ka ng tinatawag na tandang naman o pwede kayong roster, alam mo na mashallah, hada dikun. Sabihin mo sa kasama mo, Magalog, ukhti, akhi, hada dikun. Type. So, alam mo na kung ano yung sasabihin mo dahil alam mo yung tinatawag na Arabic ng roster. Dito naman sa mga panyo, sasabihin mo na hada mindilon. Hada mindilon. O di kaya makakita ka ng pusa. Sasabihin, mashallah. Pag nakita ng magandang pusa, sasabihin, mashallah. Hada kittun. Jamilun. Pwede mong dagdagan ng inshallah, mapag-aralan natin yung mga karugtong na mga salita upang kasi nagsimula pa tayo ngayon sa basic. Mga pangdalawahan lang. Minsan, makakita ka ng hada, madarison hada. Di kung dalawang salita lang muna. Inshallah, sa mga susunod na aralin, is mapag-aralan natin yung mga tatlong salita na apat, o di kaya marami ng sentence yung makukuhan natin. Taib. So, sa mga lalaki, is sa akin po mag-report. Inshallah subhanahu wa ta'ala. Titingnan natin. Available po ako ng pagkatapos po ng klase natin ngayon is kagaya ng 5 hanggang 5:30. Pero yung priority natin sa 5 hanggang 5:30 is yung mga nasa Pinas. Tapos yung mga nandito naman sa Saudi is pwede pong mamayang gabi mag-sit lang tayo ng oras. So mag-usap na lang tayo sa GC. Magsisimula po tayo mag-report is sa bukas. Inshallah. Kung kaya po is bukas tayo magsisimula. Ano po sa tingin ninyo? Kasi may pasok naman tayo bukas inshallah. Pagkatapos ng klase ko bukas 5 PM is matitira po yung mga kalalakihan. O di kaya magsisend po tayo ng link, na bagong link sa kalalakihan. Tapos isa-isa pong papasok para mag-report. Type inshallah. Ganun din po sa mga kababaihan kung may mag-ano po sila ng oras kung sino po yung magtatartib sa kanila, mag-a-arrange sa kanila sa Pero ibibigay po natin kay Ukhti Nurhaina kung kaya niya po o di kaya meron po siyang kasamahan na makakatulong sa atin. Tayba, Ukhti Nurhaina, ano po yung komento nyo dito? Hindi, yung mga salita mismo, example, sasabihin niya, kaya nung nakuha natin na mga salita, kagaya ng baytun, masjidun, pero kasali yung kahulugan. Sasabihin, baytun, bahay, masjidun, masjid, dikun, roster, mindilon, ganyan. Matapos yung dars is para sa akin sa mga kalalakihan, priority yung nasa Pinas. Pagkatapos po ng klase
is open po ako. Okay? So inshallah, magkita lang tayo bukas. Pag-isimula tayo sa Darasul Thani, inshallah. Inshallah. Tayo ba, may mga nagtaas ng kamay? Kagaya ni, sino ba yan? Si Akhwalid. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Nagtatanong sana ako pa sa assignment natin kasi Ano? magtatanong sana ako patungkol sa ating assignment. Tayo ba, ano po yung tanong niya sa assignment natin? Nakapag, ano ba kanina? Opo, yung assignment natin kanina is na pagsagutan natin sa mga ilan sa ating mga kasamahan. Alhamdulillah, at saka nabigyan ng mga kahulugan. Tayo, at yung assignment din is parang ano lang yun, paunang assignment lang at saka hindi siya masyadong mabigat. Inshallah, sa mga susunod nating dars, magbibigay tayo ng assignment na kailangan mag-send ng answer sa kailangan ba yung private type? Afwan. Ang importante po is nasulatan niyo po yung assignment natin para pag binalikan niyo po yung mga ganitong tanong is alam niyo po yung pagsagot. Pagdating ng panahon is magagamit natin ito inshallah subhanahu wa ta'ala. At saka pagdating ng exam is makakakuha tayo sa mga tanong na ito is alam niyo na po yung mga sagot. Kailangan po lahat ng tamrin dito is masagutan po natin. Type. Kailangan po masagutan natin inshallah. So kinakailangan po mag-memorize ng mga kalimat, yung mga salita na mga nakuha natin. Mga salita na kuha natin. Dahil every klase natin is meron po tayong bagong mga salita. So pag hindi po natin na memorya yung mga naunang salita, tapos nadagdagan na naman, every klase nadagdagan, so dumadami. Pag walang nangyaring pagmemorya is makakalimutan po natin yung mga salitang yun inshallah. So نكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. So panghuli si Ukhti Nurhayna, yung founder natin, meron yata siyang ano. Tayo, mashallah. Syukran po, Ukhti. Meron po rin akong napansin kanina walang ID. Kaya tayo, mas maganda yon, meron po tayong oras na na 15 minutes. Tayo. So sino po yung may may mga katanungan o pang concern any concern? Kung wala na po is tapusin na natin. Si Dilson, parang meron siya. Si Dilson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saan po pala? Saan po magsisend ng halimbawa po attendance? Di ba po una sa page, din isisend po sa asking room po ba yun? Yung founder natin makakasagot po ng attendance, sagot po sa attendance.
follow-up question po, admin. Ilang subject po natin dito sa Madrasatun Nafs? So, ibig sabihin po, kasi po minsan sa mga muhadara po hindi nakakatin kasi minsan po busy rin po. Pero yung sa yung sa subject na ito, yung tulad po nitong luga, so ito yung pinapagpupukusan po, inshallah. Inshallah po. Jazakallahu khairan po. Taib, magpapaalam na po ako. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.